flight. First day in the Philippines. Gotta get the guns right. Let's go. Popeyes! Jollibees! A holy chick! Justin Baltasar, ang bagong miyembro ng Strong Group Athletics. Mikey Williams, kasali rin, pero kailan nga ba balak mag-practice sa team? At Dwight Howard, sa wakas, matitikman na ang famous na Jollibee Chicken Joy. Pero bago natin pag-usapan yan ay, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa latest update. Ayan na, Superman Dwight Howard, nagpabida sa kanyang mga teammates na mag-take out ito ng Filipino fast food na Jollibee Chicken Joy. Sa kanyang social media account ay binida ang saya ni Dwight, ang paborito ng mga Pinoy ng Jollibee. Kitang-kita ang saya sa mukha ni Howard dahil first time niya daw itong matitikman. Bago pa yan ay nag-ikot-ikot muna si Dwight sa isang grocery store at nakipag-banding pa ito sa mga fans at salesman ng naturang mall. Doon ay nagpasukat pa ito kung ano talaga ang totoong height niya at sinabi sa PBA na 6'9 lang daw talaga siya at sana ay paglaruin na siya sa PBA pagkatapos ng Dubai tournament niya. Kitang-kita naman kay Howard ang dedication na maglaro sa Pilipinas at nagpasiklab pa ito sa kanyang practice dito sa Strong Group. Update naman kay Justin Baltasar na magdadagdag ng bagong pwersa para sa Strong Group Athletics para sa Dubai International Basketball. Kaka-champion lang sa MPBL at training MVP na si Baltasar ay naispatan na nagpa-practice kahapon. Sa pinost ng SGA sa kanilang social media account ay kasama din sa practice sina Dwight Howard at Andre Blatch. Kaya nga masasabi natin na sobrang laki ng lineup ngayon ng Strong Group sa pagkakadagdag nga dito ni Balti. Makasama niya dito ang kapwa niya Lasallian na sina Kevin Cambao, Francis Escandor at Coach Topex Robinson. Aside sa mga Green Archers ay makasama din dito ang pinaka-controversial na player ngayon sa Philippine Basketball, walang iba na si Mikey Williams. Ayon sa source ni Mr. Homer Saison ay lilipad na ito mula Los Angeles to Manila para makapag-practice na agad. Pero dahil nga sa history nito na hindi pagpunta sa practice ng Gilas ay huwag muna dapat pakampante ang SGA hanggat di pa lumalapag itong si Williams dito sa Pilipinas. Pero maganda naman ang naging relasyon nito dati, lalong-lalo na kay Coach Charles Chu dahil minsan na rin naman itong naging player ng Mighty Sports. Sa ngayon ay kasalukuyang walang pinaglalarong team itong si Williams dahil nga sa sobrang taas nitong humingi ng sweldo. Napapabalitaan pang humihingi ito ng 2 million pesos per month. Ngunit hindi yata ito pinatulan ng TNT at tuluyan na ngang pinasuro ang kanilang kontrata. Natanong din ng isang official ng Token Text kung ano ang masabi nila maglalaro itong si Williams na iba na ang gamit na uniforme. Sinabi ng official na wala silang kontrol kung maglalaro ito sa mga non-FIBA tournament dahil ang kanila lang daw ay ang kanyang PBA rights. Kaya okay pala na maglalaro itong si Mikey dito sa Dubai tournament. Problema lang ay kung gaano ngayon kapit si Williams na maglalaro dahil alam naman natin ay ang huling competition pa nito ay last March pa itong 2023. Kaya makikita ba natin na may ibubuga ba itong si Mikey sa matagal na pagkakatenga sa paglalaro ng basketball. Inaasahan din na makasama ang isa pang PhilAm shooter na si Jordan Heading pero sa ngayon ay wala pang detalye na binabanggit si Jacob Lau. Sa tingin nyo guys, may team ba sa Asia na kayang talunin ang team na binubuo ng Strong Group? Mag-comment lang sa baba kung sure win na ba itong Strong Group sa Dubai tournament. Thanks for watching. Peace.